Pinagdiriwang po natin ngayon ang unang linggo ng Kwaresma. Hinikayat tayo ng Ebanghelyo na pumasok sa disyerto ng ating mga puso. Pinapakita sa atin Jesus, minsan dinadala rin tayo ng Diyos sa disyerto, hindi upang ipahamak kundi para patatagin. Ang ating punong tagapagdiwang ay walang iba ang ating minamahal na pare, Reverendo Padre J. Francis Flanders SVD. Pagsitayo pong lahat at samahan natin ang koro sa pambungad na awitin. Sa ating manapanalangin at ang isamang intensyon, Nina Maria Villan, Gay Frechi, Lindin Billy Hermosa, Alma Dator Floribic Ibanez, Banji Papalota, Imelda Dapiawin, at para sa intensyon ni Vanji, Floribic Ibanez, Ibon Choi, and Lucy Guan. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa panahon ng Kwaresma, inanyayahan tayo bilang isang bayan na higit na pagnilayan ang misteryo ng Paskwa ni Kristo, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa misang ito, dumulog tayo sa ating mahabaging Ama upang maging matibay natin siyang tanggulan sa harap ng bawat tuksot pangamba. Patuloy nawa niya tayong ingatan at patubayan upang makapamuhay tayong banal at naayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at sa mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal
bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Nilikha at pinagpala ng Diyos ang tao, ngunit sa pagsuway ng tao sa kalooban ng kanyang tagapaglikha, napahiwalay siya sa kanya. Dahil dito, naranasan ng tao ang kaguluhan at walang pag-asa na sinasagisag ng kanyang pagkahubad. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dagong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsa'y tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bunga ng kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya ang mabuti, ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, "Puon iyong kaawaan, kami sayo'y nagsisuway." Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, umuhal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, makasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo ring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako at gawin mong tapat. Turuan mo akong magkapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ikalawang pagbasa. Inihahambing ni San Pablo ang pagsuway ni Adan sa pagsunod ni Jesus, ang biyaya ng pagliligtas na hatid ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa kasalanan na umalipin sa sangnilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao.
at sa pamamagitan ng isang tao at kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na dihamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na dihamak sa ibinungan ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol ng kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. Naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paano nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito'y dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo
sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala rin siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpatira pa kas at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng dyablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat para sa homilya. So yung ating ebanghelyo ngayon ay yung tinutokso, no? Temptation of Jesus. No? Ang temptation, hindi kasalanan yan. No? Ini-invite ka na magkasala. Diba? Iba may mga temptation, no, sa buhay natin, pero pag tumugon ka, no, kasalanan yon. No? So parang ang temptation, opportunity din natin yan na ipakita na tayo ay mga anak ng Diyos. No? So ang temptation, ipakita natin na hindi tayo nakikinig kay Satanas, pinakinggan natin ang Panginoon. So ang kasalanan pala ay pag nakalimutan na natin si Lord. No? Pag hindi natin siya pinakinggan, ang sarili ng pinakinggan, ang boses ng sanlibutan, ni Satanas ang pinakinggan, yun ay kasalanan. No? Si Jesus mismo, hindi exempted. Okay? Yung mga anak ni El Shaddai, hindi exempted. At si Jesus mismo, pero alam niya yung kanyang identity na siya ay anak ng Diyos. Di ba siya ay salitang nagkatawang tao? That's why every temptation, kung napansin natin, binalikan niya yung kanyang identity na siya yung salitang nagkatawang tao. Di ba tinitem ni Satanas? At palaging ang kanyang sagot, nasusulat din. No? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. No? Nasusulat din, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. No? So, yun ang kahalagahan sa salita ng Diyos. No? So, yung temptation, tatlo, di ba? Yung una, ito rin yung, that's why yung sa panahon ng Kwarisma, tayo pinaalalahanan na i-practice natin ano yung tatlo? Fasting, almsgiving, at prayer. Actually, ito yung ebanghelyo. Di ba nagutom si Lord dahil nag-fast siya, nag-fasting, nag-oyuno, ilang araw? 40 days. Ha? Isang buwan at 10 araw. 40 days. No? Talagang, kung tayo na, bang nanginginig ka na, gano'n. Wala na. Isang araw nga lang. Dapat hindi palit mareklamo yung fasting natin, dapat gawin natin yan, di ba? So, gutom na gutom. At nakita ng dyablo yung opportunity niya na ito, sigurado to, bibigay to. Kasi gutom na. Okay? O sabi ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos. No? So yun ang temptation, magbigay ng question mark. Kung ikaw, alam naman na siya, anak siya ng Diyos. Yung sa binyag, nabuksan ng langit, ito ang pinakamamahal kong anak. So yun ang gagawin ni Satanas. Bigyan ng duda ang buhay mo. 'Di ba sa unang pagbasa, 'di ba yung ahas nagbigay ng duda. Sinabi pa talaga ng Panginoon 'yan na hindi pwede kanin. Bigay ng duda. 'Di ba ganun yung temptation? That's why tayo totoo ba talaga 'yan? No? Nandyan ba 'yan sa Biblia? O binigyan ng duda, ikaw lang nagdududa na. O lipat ka na doon. Ganon din, 'di ba, sa relasyon. Totoo ba talaga? Mahal ka ng asawa mo. O, mahal ka noon. Okay? So, ganun yung taktika ni Satanas, bibigyan ng pagdududa.
Okay? Kung ang mahina yung pananampalataya ng Panginoon, baka nagduda yon, baka sabihin niya, oo nga, no? Subukan ko nga kung ako ba talaga ay anak ng Diyos. Gawin ko tong bato maging tinapay. Pero sigurado si Jesus sa kanyang identity na siya ay anak ng Diyos. No? Pag hindi tayo sigurado sa identity natin, no? Anak El Shaddai, pagpalain ba ako ni Lord? May kabuluhan ba yung punta ko ng psycho? O palaging nagdududa? No? Huwag kang magduda. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magduda. Pagpalain ka ni Lord. O sino ba nagdududa? Okay, so, di ba, binigyan ng question mark, no, pagdududa, no, kung ikaw. Pero, hindi nakikinig si Jesus sa kanyang gutom, sa kanyang tiyan na gutom, siya ay nakikinig pa rin sa Espiritu Santo. Di ba? So, maski anong gutom sa buhay natin, maski anong material na pangangailangan, dapat pakinggan pa rin natin ang Panginoon. Amen? Kasi pag saan ka gutom, doon ka i-tempt the Lord. Na kung gutom ka sa jowa mo, daan ka i-tempt the Lord. Kung gutom ka, gusto kang palaging maganda, dyan ka i-tempt ni Satanas. Di ba? Kung gutom ka sa kayamanan, i-tempt ka doon. Iiwanan ng amo mo, malaking pera, iti-tempt ka doon. Kasi gutom. Pero pag kontento ka na sa buhay, maski na dyan yung mga temptation, siguro si Lord na, my Lord is everything. You will not fall into temptation. Kung saan ka mahina, saan ka gutom na gutom, yung pangangailangan mo, dyan papasok ay ito. Wala to, maraming utang to. Ganito, Satanas. Yan, bibigyan ka ng temptation. Okay? So, pero kung sigurado tayo sa ating identity, pakinggan natin ang Panginoon. So, yung first part ng temptation, ito yung fasting. Diba? Na sinabi ni Lord, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang nagbigay kahulugan ng buhay, hindi sa material na bagay. Nagbigay buhay yung spiritual na pamumuhay. Yun ang ibig sabihin yung fasting. Ang fasting hindi ang pagpapahirap para palayain tayo that we are not enslaved sa material na bagay. Ang fasting nagbigay sa atin ng kalayaan. That the more you fast sa material na bagay, malaya ka. May ibang tao hindi malaya, bilanggo sa material na bagay. Hindi lang makahawak ng cellphone, no? Bago matulog, hindi makatulog pag hindi makahawak. Bilanggo sa cellphone. So, yung iba naman, maski wala, no? Maski wala cellphone, malaya. Humihilik pa yan, tulog, hilik. Pero yung iba, bago matulog, parang hindi makatulog pag hindi makita yung text. At ganun pa. Bilanggo sa pag-ibig. Okay? So, ang fasting, tanda natin, ang fasting, ito pala yung magpalaya sa buhay natin. Mag-fasting, no? That's why mag-fasting sa mga marites, mag-fasting sa mga kasalanan para mapalaya ang buhay. Pangalawa, ito naman yung almsgiving. Di ba pag almsgiving, naging kapwa tayo, no, kapatid tayo. That's why ang temptation ng Panginoon, dadalhin siya doon sa pinakatuktok at sabi ni Satanas, talon ka. Kasi sabi doon na hindi ka na maanghel na will rescue you. So ibig sabihin doon, pag tumalon siya na hindi maano-ano, sisikat siya, maging popular siya. So di ba, ang tao pag popular, sikat na, parang ayaw na makisalamuha, no? Yung mga bahay nila, taas ng bakod. Yun ang ibig sabihin ng almsgiving. Hindi gusto ni Lord na hindi siya ma-separate sa mga tao. Gusto ni Lord na kasama pa rin siya. Na yun ang reaching out. Okay? So yung almsgiving, hindi lang pagbibigay ng limos, tapos na. But yung almsgiving, yung duty natin, responsibility natin, bawat isa sa atin. Dahil sa binyagan, tayo ay naging isang katawan ni Kristo. Kung ang isa ay naghirap, na-feel mo rin yung hirap niya. That's why ipagdasal mo siya, tulungan mo siya. Dahil hindi ka walang kapayapaan, hindi ka makatulog pag hindi ka tumulong sa kapwa natin bilang bahagi ng katawan ni Kristo.
So yung the spirit of almsgiving, yung tayo ay connected. Although tayo nag-away-away, provincial group, away-away, inggitan. Pero sa pananampalataya, we are one people of God. Okay? Na sana hindi yung inggit ang manghari, kundi yung ating pananampalataya. Huwag kang matuwa, buti nga sa kanya, ganyan. Buti sa kanya na-terminate. O di ba? Isang katawan tayo ni Kristo. Naghirap yun. Tapos natutuwa ka. O hindi ka Kristyano. No? Hindi yan gawain ng isang El Shaddai. Dapat nandun yung pagmamahal, pagpakumbaba, yun compassion. Okay? At pangatlo, ano yung pangatlong temptation? Diba? Dinala ulit doon sa taas at pinakita. Parang imagine natin, dinala doon sa peak. At ipinakita lahat ng building doon sa Hong Kong. Sabi ni Satanas, lahat yan ibibigay ko sa iyo kung sasambahin mo ako. Paano yung pag ikaw yun, ibigay no, para makabayad ako ng utang ko. Oo nga, bahala na to. Pero, hindi nakikinig si Lord. Kasi alam naman natin, yung si Satanas, ang promise niya, lie lang yun, hindi totoo yun. Yung promise si Satanas, hindi totoo yun. Pero kayo naniniwala, mahal talaga kita. Mahal. Iiwanan ko na siya para sa iyo. O ikaw naman ay hindi totoo yun. Yun ang lie lang. Yun ang sinasabi na ni Satanas. Ibibigay ko to sa iyo kung sasambahin mo ako. Okay? Pero ang Panginoon, dahil siya kanyang pananampalataya, yung identity niya sa salita ng Diyos, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Diba? Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos, ang Panginoon, ang sasambahin mo siya lamang ang iyong paglilingkuran. Okay? So ito yun ay prayer. Diba yung una, fasting. Pangalawa, almsgiving. No? Pangatlo, prayer. Na ang Diyos lang. No? Dapat ang sambahin, hindi kayamanan. Ang sambahin natin ang Panginoon, nagbibigay ng tunay na kayamanan. So, ang Ebanghelyo nagpaalala sa atin na ang temptation, lahat tayo ay talagang merong temptation. Invitation yan. Paanyaya. Pero kung sigurado tayo sa ating identity bilang anak ng Diyos at nakauga tayo sa salita ng Diyos, tatalikuran, hindi natin pakinggan ang invitation ni Satanas. No? That's why sa unang pagbasa, nakinig kasi si Eva, doon. Di, kainin mo to. Nawala yung kanyang obedience. Sabi ng Panginoon, lahat yan, pwede mo kakainin yan. Wag lang ito ha, wag lang. Pero dahil sa disobedience, ay na-terminate. O pinalayas doon sa Eden. So, ganun din, pag disobedient tayo, hindi natin makamtan ang buhay na walang hanggan. Pero sa second reading, ipinakita dito ang pagkamasunurin ni Jesus. Dahil sa kanyang obedience, masunurin, naligtas ang sanlibutan. So ang punto dito, na maging masunurin tayo. Okay? Na sometimes mahirap sundin, pero Lord, kung ito ay para sa iyo, Lord, maski mahirap, Lord, sundin ko pa rin, Lord. Maski may mga problema ako, Lord, pero para to sa iyo, Lord, gagawin ko pa rin to, Lord. Ibig sabihin, masunurin tayo para kay Lord. Okay? Na maski may pangangailangan tayo, na hindi tulad ni Jesus, hindi niya pinakinggan yung kanyang mga gutom, yung mga kayamanan, ang pinakinggan pa rin niya ang kalooban ng Diyos. Okay? So, sa ating banal na Eucharistia at sa panahon ng Kwarisma, naway palaguin natin. No, yung tatlo, ano yung tatlo? Fasting, almsgiving, prayer. So again, yung fasting, para mapalaya tayo, na ibig sabihin, hindi tayo bilanggo sa sanlibutan, na malakas yung ating spiritual na pamumuhay. Okay? Na wag mong sabihin na, ay, mahirap ako. No? Yun ang sabi kasi ng sanlibutan, mahirap ka. Oh, that's why magnakaw ka, magnakaw. Hindi ka mahirap.
ang anak ng Diyos hindi naghihirap. 'Di ba? Maski ang didikta kasi ni Satanas, "Uy, hindi ka maganda. Magpaganda ka." O ganun. "O hindi ka mayaman. O magnakaw ka." Yun ang gusto ni Satanas. Dahil sa mata ng Diyos, lahat ay maganda, lahat ay mayaman. Tingnan mo yung katabi mo. Mayaman ba yan? Maraming utang yan, pero mayaman. Oh. So kung sigurado tayo, kung naniniwala tayo na tayo'y anak ng Diyos, hindi tayo magkulang. The Lord will provide. Diba? The Lord will provide. So, sa ating banal na Eucharistia, hingin natin na sa mapalalim yung ating identity bilang anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating amang nasa langit. Amen. Magsitayo ating ipayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, Diyos amang amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatuwid, hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ating itugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng nasa pamahalaan na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso na magsisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nakasaktan at magpatawad din sa mga nakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng social workers at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Kupkupin mo ang mga yumao naming mga mahal sa buhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Sa komunidad ni Yahweh El Shaddai, patuloy nawa tayong ingatan, patnubayan, at lalong palalimin ang ating pagkakilanlan sa kanyang banal na salita na siyang ating sandigan at kalakasan sa araw-araw. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga hinaing ng ating pamayanan at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya, kami rin maging tinapay ng buhay sa aming sama-samang paglalakbay pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kaludan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapikinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw ng pagkabuhay, 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw ng pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas, wakas. Si Kristo'y babalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Papa, at ni Stephen, aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol, San Pedro, at ng lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa Papa sa amin ang kaharian.
Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo rin yun sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pangpaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Prayer for the 80th anniversary of the Catholic Diocese of Hong Kong. Messengers of Hope. O Lord, you are the source of all blessings, and you guide the course of human history by your providence. With gratitude, we thank you for the establishment of our diocese 80 years ago. In the footsteps of our predecessors, we have steadfastly kept the heritage of our faith over the years and so had been able to experience your unfailing help in the face of challenges, to regain strength in our weakness, to restore hope in our discouragement, to look for your direction when we have lost our way. As your children, may we always entrust ourselves to you in humility. May we always respond to your calling for us to carry on our mission, to spread the gospel and bear witness to our faith in Hong Kong, sowing the seed of love and hope while living in joy and peace. We ask this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. At bago po ang pagbabasbas, atin pong pasalamatan ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng grasyang natanggap natin ngayon sa banal na misa. So habang kumakanta tayo sa recessional song, yung hindi pa nakatanggap ng ashes last Wednesday, yung hindi pa, no? Pero yung nakatanggap na, okay na yon. Okay, so yung habang kumakanta ng recessional song, okay? So hindi po ito papakilay, baka gusto yung oh, yung mga hindi tumanggap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsukayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sa iyo at mamalaging nasa pagkupkop mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.